Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod, ay nagbabalik po para tayo magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo, komentuhan po natin. Ito pong pinag-uusapan sa social media na inilabas daw po ng ICI at ni Asidre, mga kababayan, na sinasabi daw po dito sa pinag-uusapan na sa social media na ang ICI daw po ay walang nakitang pananagutan sa flood control, ang tinatawag po na tambaluslos, mga kababayan. Yan po ang pag-usapan po natin. Komentuhan po natin, mga kababayan. Unbelievable, walang pananagutan sa malawak ang korupsyon, lalong-lalo po ang flood control scandal. Pambihira. Bobo na lang po hindi maniniwala dyan. Hindi po ba? Ginagawa pong tangat bobo ang mga Pilipino. Saan po kaya napunta ang bilyong-bilyong nawawalang pera at trilyon pag sinuma mo? Sino nakinabang? Taong bayan? Ganun po ba? Pakinggan po natin to at panoorin. Alam mo, you'll be surprised. Magugulat. Ay, grabe. Yung ICI na tinatag ni Ferdinand Marcos Jr. na pinsan ni Martin Romualdez, wala raw nakitang pananagutan ng former speaker. Hindi talaga bias ang finding, ano? Alamin, panoorin at ikaw na ang humusga. Umiinit ngayon ang usapin matapos igiit ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na walang pananagutan si dating House Speaker Martin Romualdez sa issue ng flood control scam. Ayon kay Asidre, base umano ito sa isang ICI referral document na pirmado ni retired Supreme Court Justice Andres Reyes. Sa nasabing dokumento, malinaw umano ang nakasaad. This referral is issued without any finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Martin Romualdez. Sa madaling salita, ayon sa dokumento, walang direktang ebidensya na nag-uugnay kay Romualdez sa anumang katiwalian at wala ring konklusyon na siya ay may sala. Pero eto ang twist. Hindi pa opisyal na inilalabas sa publiko ang ICI report dahil ito ay naisumiti na sa Office of the Ombudsman. Kaya ang tanong ngayon ng marami, paano nagkaroon ng access sa dokumento si Asidre? Was it officially released? O may ibang source? Habang patuloy ang investigasyon, lalong umiinit ang diskusyon kung may transparency ba o may mga impormasyong nauuna bago pa maging public. Tanong sa publiko, sa tingin mo, sapat na ba ang ganitong dokumento para sabihing cleared ang isang opisyal o kailangan pa rin ng full investigation? Para sa mga ganitong intriguing Ay nako. Ano pa ba asahan mo dyan? Di po ba? Talagang yan naman po talagang gusto nilang mangyari. Maging cleared. Walang pananagutan. Hindi po ba? Nakita naman po natin sa Kongreso, sa House of Representatives. Ganon din po sa Senado. Lalo-lalo po sa pangunguna po ng Blue Ribbon Committee Chairman na si Lacson, si Senator Lacson. Nakita nyo po? Ayaw na ayaw po nilang dalin ang issue pagka po nakitang baluslos na. At dahan doon din po kay Sandro, lalo-lalo po sa Malacanang. Hindi po pwedeng dalhin ang issue ron at hindi pwedeng madawit. At yan po ay hindi na bago. Kahit po sinasabi na yan ba ay pinalabas at talagang kay Asidre galing, kay Representative Asidre, mga kubayan, ng tingog. Kung yung tingog nga nakakuha po ng napakalaking pondo. Nakakuha po ng bilyon-bilyon ang tingog party list nila na asawa po ng dating speaker na tinatawag na Tambaluslos. Hindi po ba? Party list po nila yan. Tapos ngayon, ito pong issue na ito na lumabas, nasasabihin po na wala pong malinis sa issue ng flood control scandal, itong korupsyon, malinis ang isang Tambaluslos. Mga kababayan, bobo tanga na lang po ang maniniwala po sa mga ganyang resulta na nilalabas po ayon po diyan sa ICI. Ibang klase, no? At ang tanong, sino po mananagot sa malawak ang korupsyon? Ikaw ang dating speaker ng 19th Congress? Ikaw ang makapangyarihan diyan? Sino? Yung mga alagad mo mananagot katulad ni Saldico? Hanggang kay Saldico lang ang malawak ang korupsyon? Hindi na po pwede na lumagpas kay Saldico. Hanggang kay Saldico lang. Wala nang, yung mga boss, safe na ang mga boss. Kailangan hanggang dun lang sa tuta.
Hanggang sa tuta lang ang korupsyon. Hindi pwedeng pumunta roon sa mga boss na naguutos. Ganon po ang gustong palabasin ng mga hayop na ito, di umano. Ang korupsyon ay hanggang dun lang sa mga tuta, sa mga aso, sa mga buhaya. Pero doon sa mga pinakaulo, malalaking isda, ay hindi po pwedeng madawit. Sa panahon lang ngayon. Sa panahon lang ngayon. Wala tayong makukuhang hustisya sa panahon ngayon. Hanggang sila ang nakaupo sa kapangyarihan, wala pong aasahan. Real talk. Komento po na inyong lingkod. Komento po ni Kamanong. Wala po tayong aasahan na mapapanagot na malalaking ulo na isda sa panahon ngayon. Ang pinakamalaking ulo na isda lang sa kanila ay si Saldico. Hanggang kay Saldico. At ang mga galamay na ito. Wala na pong lalagpas pa kay Saldico. Wala na pong mahuhuli dyan na katulad po ng dating speaker, anak ng presidente. At ang presidente at first lady na sinasabi rin po na may issue. Lalong-lalo po ang mga sinasabi ng mga Marines, ex-Marine. Hindi po ba? Kaya nga po yung mga investigasyon po nila, sino po ba nagtalaga sa ICI? Hindi po ba sila rin? Sila po naglagay dyan. Di po ba? Kaya nga po, hindi pinaniniwala ng taong bayan yan eh. Mas paniniwala ng taong bayan. Ito po mga Marine. Ito po mga Marines natin. Kompleto, detalye. May video pa. May mga camera, may mga picture pa. Kompleto, may mga address pa. Anong oras, anong araw, anong year. Dinadala ang mga nakaw na pera ng taong bayan. Hindi po ba? Kaya nga ayaw nila imbestigahan yan eh. Kasi pag inimbestigahan nila, lahat po sila sabit. Walang exempted. Hindi po exempted yan ang tinatawag na tambaluslos. Pati po yung anak, asawa, at yung tinatawag na bangag ng kanyang ate. Hindi po ba? Walang lusot. Kaya nga ayaw na ayaw nila imbestigahan at pinagtatagal po nila at pilit po nilang sinisiraan ang kredibilidad ng mga Marines at ng ating mga soldiers. Panahon po talagang ganun po mga kababayan. Napakahirap po manghuli ng magnanakaw kung mismo ang uhulihin mo magnanakaw ay magkakasabwat. At mismo pati nag-iimbestiga ay hindi mo alam, mga kababayan, ay kasama rin sa nabigyan ng maleta. Hindi kaya? Lalong-lalo po ang ombudsman, di umano, na mga nag-iimbestiga ng korupsyon ng mga politiko. Hindi kaya isang damukal na maleta rin ang naibigay dyan? Kaya? Yan po mga kababayan, ang komento po natin sa kumakalat po na absuelto na raw po ayon sa investigasyon ng ICI. Walang kinalaman. Wala. Lalong-lalo po sa flood control issue scandal. Wala po. Absuelto po. Walang pangalan. Walang ninakaw. Ang pangalan ni Romualdez. Walang ninanakaw. Mga kababayan, ganyan po sila kalilinis sa panahon nila. Pero pagka ang agila na po ng Mindanao ang naging presidente ng bansa, luminis kaya sila? Mga kababayan, luminis kaya sila? Kaya nilang bilugin ang ulo ng Vice President? Sige nga. Maraming salamat po mga tambay at tayo po magtiis. Kailangan po natin magtiis habang sila po ang nanunungkulan. At kailangan din po natin magtiis na ang ating po mga general, ang ating mga men in uniform generals, hanggang ngayon po ay walang nakikitang systematic sindikatong korupsyon sa ating bansa. Tahimik na tahimik po sila sa issue ng korupsyon at pulburon ng nakaupo sa Malacanang. Tahimik po sila dyan. Kaya nga po, baka po may dagan-dagan pong maleta. Hindi kaya? At ingat-ingat po tayo mga kabayan at maraming salamat po sa gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe at sa mga nagko-comment, like and share. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya.
Shoutout po kay Eric Hershio, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, si Annie Jo, si Mila Yi, Tatay Nick ng Canada, Jesus Valdepena, Balance Vision TV, Nancy Lumampaw, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Jedorico Erguisa Jr., ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Kingston ng Hong Kong at Beichi Chiyoko. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. God bless po sa inyong lahat mga kabayan. Taste lang po tayo. Bye-bye.